People's Power versus Marcos Jr. Ipinapanawagan, BP Sara handa na umanong pamunuan ng bansa. Palakpakan to, putang. Ang gupit nito, guys. Marami-rami na namang iiyak dito. Marami-rami na namang iiyak dito. Don Mar, Master Judea, maraming iiyak dito. Hoy, Don Mar, Master Judea, total, nanonood kayo dyan. Share nyo tong live ko kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal. Gago! Puro kayong nood na dalawa, ayun yung mag-share. Lalaki ng mga viewers nyo. Boss J, UNTV channel, wala na. Oh, mamaya, itatopic din natin yan. Oh, itatopic din natin. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Pero, hindi pero may ano rin ako dyan. May dalawa ang nakikita ko dyan sa UNTV na yan. Kasi, kung matatandaan nyo, ang UNTV, pinagsabihan ko na din yan na, uy, ba't man ito nilalabas? Yari ka. Baka matulad ka sa SM9 na pag-initan ka. Oh, pero mamaya, explain natin yan. No? Oh, hey, Don Mar, puro ano dyan, mag-share ka. Pinagalitan din. Oh, eto, panoorin natin. Play. Inihayag naman ng KOJC supporters na karapatan ng taong bayan na magsalita at manawagan kung nakikita nilang mali ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Panawagan pa kay Marcos Jr., bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng people power. Si Jade Calabros sa magbabalita. Para sa taong bayan, lalo na sa bahagi ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC, iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Kamakailan lang ay tiniyak pa nga ni Vice President Sara Duterte na ang pamilya nito ay laging nandyan para sa mga Pilipino. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Isinusuka na, talaga. Talaga. Hindi ito mahirap din kasi yung ibang kasi mga Pilipino nakadepende sa social media. Lalo't idol nila ang mga ibang mga tansu vlogger. So wala namang problema do kung idolin nila. Kaso sana naman matulad do kayo sa mga LDS, sa legit Duterte supporters, sa mga Duterte supporters, gayahin nyo sila na hindi sila basta-bastang naniniwala sa mga opinion ng mga vlogger. Kahit kami, sinasabi namin sa kanila yan na, oy kayo, lumabas kayo sa bubbles nyo, sinasabi din ni Banat Bayan, explore nyo yung sarili nyo, magmatsyag kayo kung ano ba ang tama at kung ano ba talaga yung katotohanan. No, hindi lang yung babase kayo. Pag sinabi kong ganito, ganyan, maniniwala kayo agad. Yan ang pinagkaiba ng mga Duterte supporters at ng Marcos supporters. Ang Marcos supporters, kapag nakita nila sa isang vlogger, lalong-lalo na sa hari ng fake news na si Mike Abby Kupal, no, maniniwala na agad yung mga Marcos supporters. Pero hindi nila alam, ka-fake newsan lang yun. Hindi katulad sa mga DDS supporters, sa mga LDS supporters na talagang ini-explore nila, tinaalam nila ang tunay, kung ano ba talaga, kung ano yung tunay at mali na opinion or balita na napapanood nila. Kaya nga ito, yung mga Marcos supporters, sinasabi nila na mahal na mahal nila si BBM dahil nakadepende lang sila kung anong sabihin ng mga tansu vlogger. Gago! Hindi katulad ng ng mga DDS supporters na talagang in-explore nila. At talagang about tungkol dun sa sukang-suka, ikaw ba naman pinagyabang mo sa zona mo na may 5,500 na flood control tapos nung in-interview ka, I don't talk about it. Gago! I don't wanna talk about it. Diba? Sino hindi masusuka doon? Anak ng teteng Pagkatapos nyong ipagyabang sa zona nyo, sasabihin nyo, I don't talk about it. Gago ka ba? Gago! Kung matino sana utak mo, hindi mo gagawin yun. Wala ka pa palang kasiguraduhan. Ano yan? Na
napilitan ka lang na sabihin sa SONA dahil wala ka nang masabi? Gago! Ganun ba yun? Di ba? O ngayon, hindi mo mapipilit yung mga tao. Ba't sukang-suka sa'yo? Buruin mo, pangako mo, 20 pesos per kilo ng bigas. Nangyari, naging 29. Binabayaran pa. Gago! Ang masama pa dyan, ang itim pa ng bigas, panghayop lang daw, sabi ni nanay. O sabi ni nanay yan, ha? Sabi ni nanay yan, yung nasa video. Ang itim daw, ang baho, manilaw-nilaw, na maitim. So, paano nila kakainin yun? Malamang sa malamang, yung 29 pesos na kilo ng bigas, ayun yung ayun yung nahuli nila dati, tapos in-stock muna nila, tapos ngayon nila pinamimigay. Gago! Tatandaan nyo yun, yung patong-patong na sako ng bigas na natagpuan na nila sa isang warehouse. Di ko tukoy kung natagpuan ba or kung ano nangyari doon. Pero malamang sa malamang yung mga tig 29 ngayon, yung 42, ayun yun eh. Ayun yung mga bigas na yun. Oh. Ang tanong dyan, di ba, binibili ng mga tao. Oh. Ang tanong dito, yung pera na kita doon sa binibenta nilang tig 29, 42 na kilo ng bigas, mauulit pa kaya yan? Maibibili pa kaya yan? Tapos, ang tanong, ilang buwan pa ulit makakabili yung mga tao niyan? Sabihin na natin, okay, goods yung bigas na yon, yung tig 29, malaking bagay naman yun, di ba? Kahit papano, 29 pesos ng bigas, ako kaya kong kainin yun. Ewan ko lang kay Master Judea. Gago! kadamay tuloy si Master. No? Ako kaya kong kainin yun, yung tig 29 pesos na kilo ng bigas. Hindi naman lahat naman ng kainin ko matamis eh. Diba? Sabi ni Boss Dada, nanghirap dyan sa inyo. Kaya sukang-suka sa inyo eh. Marami kayong kabulastugan. Ngayon, ang masama dito, maraming kabulastugan ng administrasyon, Marcos, na ginagawa dito sa Pilipinas. Kapag sinita mo, nagagalit. Tapos, ang gagawin, ang babanat, yung mga kalyad, yung mga bataan ni Tamba, yung mga vlogger ni Tamba. Diba? Yun yung pababanatan ngayon, diba? Nung mamaya may papanood ako sa inyo. Todo banat na naman yung mga bataan ni Tamba ngayon. Tinawag na chismoso si Bato de la Rosa. So mamaya yan ha. Ito muna. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila at hindi maitatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusado? Ay, hindi lang sa KOJC, sa buong Pilipinas. Hindi ko naman po inaano ang putangin nito si Mike Abe, nandito na naman. Hayop na langaw talaga to. Ayaw akong tantanan. Pag nagla-live ako, kung hindi Mike problema ko, yung langaw. Gago! Mike Abe, lumayas-layas ka nga sa Pilipinas. Sinusundan ako ng mga alagad mo. Ay, ulitin ko hindi lang sa KOJC. Hindi lang sa KOJC gumagawa ng kabulastugan ng administrasyong Marcos, kundi sa buong Pilipinas. Katulad lang yan, no? Uulitin ko. Baka sabihin nyo, paulit-ulit ka naman, Jay, puro ka flood control. Paano naman kasi hindi sa flood control? Asan na yung pinagyabang kasi ng administrasyon? Asan yung pinagyabang ng presidente na kesyo ganito, kesyo ganyan? Tapos wala naman palang max plan yung flood control na yan. Walang budget. Ano ba yan? Gago! Anak ng teteng naman, Boss Jay, may iyakin dito. May iyakin ba dito? Maraming iyakin dyan. Kanina pa, nagpuputak dyan, ikaw na bahala dyan, Jeb. Men in uniform simula noong June 10 kung saan walang awa nilang nilusob ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo, kabilang na ang mga katutubo, kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo, bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang "We Filipinos deserve better. We deserve the best." Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto.
pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, pulis at state terrorism bilang abusado at aladiktadura na paghahari ni Marcos Jr. ay issue ng mamamayan. It's already beyond Pastor Quiboloy. It's already beyond the Kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang Pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas, nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosenteng sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito, walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention, or we need to question already this government. Vice President Sara is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So, if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we, the people, have the right to also demand that they step down from that government. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Di, alam nyo, totoo yun. Tagan totoo yun, no? Nung una, di ba, sinasabi ni PRRD na tapusin mo na lang termino mo. Magtrabaho ka ng maayos. Punta na, nung una talagang na ano kami na, sige, sundin natin yun na sabi naman ni PRRD na kaya na lang natin matapos yung termino niya. Basta i-push natin or kalabitin natin siya na ayusin niya yung trabaho niya, no? Pero ngayon, anak ng dating kasi over na eh. Sobra na yung pinagagawa ni Marcos eh. Kaya nga totoo yung sinasabi dito ni Eric na wag mong antayin na yung pangatlong people's power. Kasi baka mamaya, una, tapos ito pa, pinakamaling strategy na ginagawa ng administrasyon. Davao pa yung sinimulan niyang tarantaduhin. Hindi niya ba alam na kapag kumilos na ang Davao, susunod ang Visayas at ang Luzon dyan? Yan yung pinakamaling strategy, pinakamaling hakbang na ginagawa nila. No? Biruin mo, umpisahan mong tarantaduhin ng Davao. Kapag yang mga yan nag-aklas at nag-people's power yan, Visayas tsaka Luzon, sasama yung mga yan. Ayun yung hindi naiisip ng administrasyon natin. So, okay, tuloy. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito
ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas si Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Yan pa yung isa sa pinakamaganda dyan, na ang tagal din nating inantay na itong si BP Sara ay magsalita na, no, mapatungkol sa mga nangyayari sa bayan natin. So ito na nga yun, no, ito na yung pinakamagandang part dito, na talagang lumalaban na or talagang nakikipagbaragan na si BP Sara sa administrasyon. Kasi nga obvious naman ang tagal nang binabastos, ang tagal nang binabalahura ng mga bataan ni Marcos etong mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. 'Di ba? Hindi naman kikilos sa totoo lang, wala naman sanang nangyayaring gulo. No, wala naman sana talaga lahat 'to. Kung hindi lang kung ginawang patas lamang ni Marcos ang niya sa mga tauhan niya. Kaso nangyayari, mas kinakampihan pa ni Marcos yung mga dilawan na yun yung mga matagal nang bumalahura sa kanila. Samantalang yung mga Duterte, yan na nga lang yung bumuhay at nagbalik sa kanila sa kanilang posisyon ngayon, yan pa yung kinalaban nila. Diba? Yan ang pinaka dyan. Kaya itong ginagawa ni BP Sara, napakaganda ho nito. At dahil dito nabubuhayan po ang mga Pilipino, dahil may isa na po tayong vice presidente na talagang nakakasama na ho natin sa paglaban dito sa bangag administrasyon. Gago! Dinyor, ha? Nasa delikadong sitwasyon ng Pilipinas. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. At kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil Duterte yan brand ng Duterte yan. Kaya walang walang pupuntahan niya na delikado para sa Pilipino. Hinanakit ng bayan, yan po ang statement ni BP Sara. At yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na. Yan ang madalas makita ko sa channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni BP Sara, pero higit sa lahat ng mga sinabi ni BP Sara, yung strong statement behind it. Ready na po si BP Sara, antay-antay lang po tayo, we are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country, save and unify the people, stand with the people, and let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan na mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila. Talagang pinagkaloob ng ating Ama na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ang mga tunay na nangyayari sa ating bansa. At sa mensahe ng ating Vice Presidente, nagpapasalamat tayo at talagang nagsalita na ang ating Vice President at yung sa sinabi niya, talagang pagod na tayo at ayaw na natin na makita pa tayong maiiwanan pa. And truly, the Filipinos deserve the best. The Filipinos are the best. Not only the best, but here in the Kingdom Nation, truly our beloved pastor is teaching us not only the best, but being excellent. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Yun. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.